Yes, good morning sa iyo, Julius. Good morning, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Mga kababayan, magandang balita para po sa araw na ito. Wala mong anong bagyo o anumang sama ng panahon na umiiral dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron pa rin po tayong umiiral na weak southwest monsoon o mahina pong hanging habagat. Ito po ay partikular na makakaapekto. Dito po yan sa ating mga kababayan. Diyan po yan sa may extreme northern Luzon. Pero base po sa forecast ng Pag-asa para po sa mga susunod na oras, inaasahan po natin na ang buong bansa po natin mula po yan sa Luzon hanggang dito po sa Visayas, pati na rin po sa Mindanao area, inaasahan po natin ang gradual improvement sa lagay po ng ating panahon. Ibig sabihin po nito, magkakaroon po tayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Pero syempre, asahan pa rin po natin ang posibilidad ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Kaya make sure kung kayo po ay lalabas ng inyong mga tahanan, meron po kayong baong payong anumang panangga sa ulan para po mapaghandaan po natin itong mga isolated cases ng rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Samantala, meron pong binabantayan ngayon ng Pag-asa na isang panibagong sama ng panahon ng isang low pressure area na nasa labas pa naman po ng ating area of responsibility. Sa ngayon po, kitang-kita naman po natin na masyado pa po itong malayo para magkaroon po ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ayon po kay Pag-asa weather forecaster Henar Kitlong, sa ngayon po ay maliit pa naman yung tsansa na ito ay pumasok dito sa ating power line, pero patuloy po nila itong babantayan dahil meron po tayo nakikita na presence po ng high pressure area dito po yan sa bahaging itaas ng nasabi pong low pressure area at maaari po itong maka-impluwensya sa magiging pagkilos ito sa mga susunod na mga araw. Kaya tutok lang po kayo dito po sa Panahon TV para po malaman po natin magiging pagbabago dito sa nasabing sama ng panahon. At usaping astronomy naman po tayo, ayon po sa Astronomical Diary ng Pag-asa, ngayong September 23, 2014 ay magaganap itong September Autumnal Equinox. Ano nga ba ito? Alamin po ang mga detalye sa aming pagbabalik. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko sina Manong at Manang, mga kaibigan at katrabaho, Si Obama at ang barangay tanod. tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. para sa kinabukasan ng ating bayan. Dagdag kaalaman naman tayo, ang equinox po ay nagaganap kapag ang sikat ng araw ay direktang nakatapat sa equator ng ating mundo. Ang equinox po ay salitang Latin na ang ibig sabihin ay equal night. Ito rin ang punto kung saan magkakaroon ng parehong haba ng oras, ang araw at ang gabi. Ang equinox po ay nagaganap 2 beses kada taon. Meron po tayong March o vernal equinox at ang September autumnal equinox. Ayon po sa Pag-asa, ang autumnal equinox sa Northern Hemisphere ay mangyayari ngayong araw, September 23, 2014, sa ganap po yan na 10:29 ng umaga sa ating Philippine Standard Time. Pagkatapos po nito, ang oras ng gabi sa Pilipinas ay mas magiging mahaba kesa sa araw at ang sunset po o paglubog ng araw ay mas mapapaaga pa. Ayon naman kay Pag-asa weather forecaster Henar Kitlong, maaring hudyat na rin ito ng bahagyang paglamig ng ating panahon dahil mas kaunti na rin po ang oras na exposed tayo sa sikat ng ating araw. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update kasama ang isang weather forecaster na Pag-asa mamaya po yan sa Good Morning Boss. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat. Balik sa iyo, Julius.